So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so i-review natin finally yung bagong labas, of course, na popular ngayon na iPhone, which is the iPhone 16 Pro Max. Okay, kaya specs, at ano ba ang pinagkaiba nito sa 15 Pro Max? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So and finally, marireview na natin yung iPhone 16 Pro Max. Pero, syempre, quick disclaimer lang na salamat kay Diwata sa pag-experience ng 16 Pro Max niya. So, kay Diwata yung 16 Pro Max, nireview ko siya doon sa shop nila. In-experience ko and bibigay ko sa inyo yung thoughts. At, yun, bibigay ko rin sa inyo yung thoughts ko about sa ano ba yung feel ng 16 Pro Max compare sa 15 Pro Max. Ano ba malaki ba yung changes? So, mamaya check natin. Okay, pero, yun nga, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala nang iba kundi sa mga vlog nating shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course kay Ate Net sa ZMB Cellphone Accessories. And, don't worry, yung mga shops nila ay nasa description box. I-check nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng, ayan, meron silang 16 Pro, 16 Pro Max, and ayan yung mga base model ng iPhone 16. And mga J-Vlog, when it comes sa 16 Pro Max, ngayon sa Green Hills, nasa range siya ng 89? 256 to 100 plus. Wala pa kasi ng SRP dito sa Philippines, kaya medyo iba pa yung price niya or mataas pa siya. Kaya kung gusto nyo nang magkaroon ng early na 16 Pro Max, ayan, meron naman na sa CMB Gadgets ang 16 Pro Max. And pinakamabentang color nga ng 16 Pro Max ngayon is of course yung Desert Titanium. So, yung review rin natin ngayon is Desert Titanium din. So, buti na lang yan yung piniling color ni Mayet. And nung una ko na-feel yung Desert Titanium, same sila ng vibes when it comes sa 14 Pro Max sa color gold. Parang binalik lang nila yung color gold, parang pinamiss lang nila sa mga consumers ng isang taon. 'Di ba kasi last year sa 15 series, wala po tayong color gold. Kaya ngayon is binalik nila dito ngayon sa 16 Pro and 16 Pro Max. And medyo may iba na rin sa sa gilid. Kasi sa 15 Pro Max, brush titanium. Compare ngayon na smooth na yung pagka-titanium niya sa gilid. So, yun yung isang difference sila when it comes dito sa 16 Pro and 16 Pro Max. And mga ka-J-Vlog, yun nga, 16 Pro Max is merong large screen na, 6.9 inches. So, 6.9 inches compare sa 15 Pro Max na merong 6.7 inches. So, yan yung isang huge upgrade when it comes dito sa iPhone 16 Pro Max. And of course, sa camera din, sa 16 Pro Max, meron na tayong fusion camera. A new chipset na Apple A18 Pro. Ayan. And, syempre, mga ka-J-Vlog, yung, infamous ba? Magandang term. The infamous capture button ng 16 Pro Max and ng mga 16 series. Pero when it comes sa pagiging innovative nung capture button, I think, hindi siya ganun ka-huge upgrade kung galing kayo sa 15 Pro Max, 14 Pro Max, pati pa nga 14 Pro Max Na-try ko yung action button ng 16 Pro Max. Ano lang siya, to be honest, para siyang Touch ID ng iPad Air 5 or Air 4. Ganun yung feel nung capture button. So baka malay natin, may tinatago si Apple doon or sa 17 is yung capture button ay maging Touch ID na rin. So, malay natin, mabalik yung Touch ID. So, maganda rin na meron ng dual biometrics. Kasi yun, sabi ko nga, yung feel nung capture button ay parang Touch ID. So, hopefully bumalik. So, when it comes to screen, a huge upgrade nga, 6.9 inches versus 6.7 inches. So, LTPO Super Retina XDR OLED display na yung 16 Pro Max. When it comes sa camera, may mga huge upgrade din. So, 48 naman yung main. Pero ito isang magandang upgrade. Yung ultra-wide camera niya na which is very useful sa atin, di ba? 48 megapixel na po ang ultra-wide camera ng 16 Pro or 16 Pro Max. And meron siyang telephoto lens. Ang camera same din naman na 12 megapixel pero both rear at front camera ay capable ng 4K video recording. When it comes sa battery, kilala niyo naman si Apple when it comes sa battery, hindi talaga nila ini-specify kung magkano tuloy. Hindi nila ini-specify kung ano yung saktong milliamp hour nung kanilang battery capacity. So, nagbe-base sila sa mga hours, di ba? Hours playback, ganyan. So, si 16 Pro Max ay nasa 4,600 plus milliamp hour ang battery capacity niya. So, yun. Pag Pro Max talaga, expect nyo na malaki battery niyan.
and mas matagal silang malobat, kumbaga. So yan, video sample ng 16 Pro Max. So ang ano nito, ang video quality na ginagamit natin is Full HD 1080p, pero hanggang 4K siya. Pero ito, pwede natin atang gamitin yung capture button when zooming. Ayan, ginagamit natin yung capture button para mag-zoom. Ayan siya. Show your face. So pwede natin ultra wide agad. Ayan, no. So very easy access naman talaga yung capture button. So hanggang 4K res naman siya. Ayan yung ultra wide niya. So ito yung design and yung build quality ng 16 Pro Max. So ito yung popular ngayon na color na the Desert Titanium. So ayan siya. Wala namang pinagkaiba, to be honest, when it comes sa design. Ito yung 15 Pro Max. Lumiit lang ng konti. Ay, lumaki lang ng konti. So 3-4 rear camera system. Meron na tong fusion camera. Meron tayong LiDAR scanner and of course yung flash. So when it comes sa Desert Titanium ngayon ng 15 Pro Max, kamukhang-kamukha niya rin yung 14 Pro Max na color gold. Titanium build, same din. I think hindi na siya brushless. Check natin yung 15 Pro Max ha. Yung 15 Pro Max kasi is brushed titanium. Parang ito kasi hindi na siya. Oh yes, tama. Mas ano na siya. Mas smoother yung finish na niya compare sa 15 Pro Max na naka-brush siya. Ayan o. Brush titanium compare sa mas smooth na finish. Ayan o. So yun yung isang ano lang. Yun lang yung mga mga changes when it comes sa 16 Pro Max compare sa 15 Pro Max. Ayan. Ito na yung pinaka main feature. So, syempre sa Apple is innovation na yan. Which is yung capture button na sobrang very typical lang naman sa mga ibang brands ng smartphones. So, nandito yung power button niya. Sa taas, wala tayong makikita. Left side, nandito of course yung action button and yung SIM tray. Sa baba naman is yung Type-C, dual stereo speakers. Ayan. So, try natin yung capture button niya. Ayan. So, yung capture button, meron tayong ang pangit ng subject. So, long press lang yung capture button tapos slide nyo lang ata. Wait lang, hindi ko matry eh. Sorry, baguhan eh. Ayan. Ayun, lumabas na. Zoom natin. Ayan yung nguso-nguso. Ayan, no? Ayan. So, yung subject natin ay very rare. Ayan, kumbaga sa zoo ay minsanan lang natin makikita to. Zoom pa natin. So, ayan yung capture button. So, hanggang 25 ang kanyang zoom. Look at the lips. Oh my God, paano yun? Ayan. So, ganun lang naman. Swipe lang. Tapos, sa pinakadulo is for ultra-wide. Ayun si Belen. So, ayan yung... Wait lang ako muna. So, ayan yung capture button niya. And matry natin mag-take ng subject. So, when it comes sa photo quality, syempre, same din naman na maganda rin ang photo quality ng mga iPhones. Napaka-pogi ng subject. Very clear. Even the tartar, kitang-kita. Ganyan kaganda ang mga photo quality of course ng iPhones. Ayan. So, ikaw naman. Front-facing camera. Nandito yung Miss Universe. Front-facing camera to, malinaw din siya. Ang haba ng kuko ng subject natin. Nakikita notification. So, syempre, ang bago dito sa 16 Pro Max is of course yung Fusion camera. The Fusion camera is yung isa ring big step sa 16 series. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating short review when it comes sa iPhone 16 Pro Max. So, hindi muna ako bibili niyan. Syempre, dalawa 15 Pro Max ko and isang 15 Pro. So, wala pang reason to upgrade when it comes sa Pro Max versions. 16 sobrang ko nagustuhan, the 16 Plus. So, I think medyo nagdadalawang isip ako to purchase sa 16 Plus. Pero malay natin, di ba? Abangan nyo na lang kung i-unbox din natin yung re-review. Pero when it comes sa 15 Pro and 15 Pro Max,
walang ganon, to be honest, na huge leap, kumbaga, sa 16 Pro Max. Kung galing kayo sa 15 Pro Max, wag muna. Ako nga, nung nakita ko yung 16 Pro Max, tapos galing ako 15 Pro Max, parang naboring ako sa specs ng 16 Pro Max. Pero kung galing kayo sa 13 Pro Max, 12 Pro Max, iba siguro acceptable yung 16 Pro Max kasi alam niyo naman ibang consumers, nag-upgrade sila every 2 years. So kung galing kayo sa mga lower gen, maganda rin naman. Meron naman mga ibang features na ma-offer yan compare doon sa predecessor niya. Unang-una, large display. Yung iba, syempre, walang dynamic island sa mga older gen. Yung camera, mas maganda. And of course, yung Type-C and capture button. Again, yun nga, kung interested kayo bumili niyan sa Green Hills, kaya Ate May tayo bumili, na yung link ng kanyang Facebook page ay nasa description box. Check nyo na.